Nagulanta nga itong si Lynette nang magising siya at wala doon si Doc Carlos. Kaya naman labis siyang nag-aalala, para siyang napapraning sapagkat may trauma nga siya nang bigla siyang pinasok ng mga masasamang tao. Agad niya itong hinahanap subalit napansin niya na wala talaga ito sa loob ng kanyang bahay. Kaya naman sa labis niya ng pag-aalala ay natawagan nga niya itong si Annalyn. Kaya naman nabanggit niya na ito nga si Zoe ay tumawag dito at napagkamalan nga daw ito ng si daddy niya, itong si Doc Carlos. Nag-alala nga ng sobra itong si Annalyn sa sinabi ng kanyang ina. Sinabi niya na nais niya itong samahan sa bahay ni Doc Carlos, subalit na tumanggi naman itong si Lynette at sinabi niyang huwag na siyang pumunta. Sa tingin niya ay napapraning lang siya ng dahil sa nangyari ng mga nakaraan. Ayaw din niya na pumunta itong si Annalyn sa kanyang bahay sapagkat inaalala nga niya itong si Doc Carlos. Batid din niyang hindi maganda ang pakikisama ni Doc Carlos sa kanyang anak. Pinagdududahan nga niya ito at nagtataka na rin itong si Lynette sapagkat lagi nga inuuna nitong si Doc Carlos itong si Zoe. Alala na nga niyang bigla na kung gaano niya kampihan itong si Zoe kung ikumpara dito kay Annalyn. Kaya naman grabe na ang kanyang pagdududa na maaring may kakaibang ugnayan nga itong si Doc Carlos at si Zoe at maaring ang hindi lang nagkamali si Zoe ng pindot sapagkat totoo niya talaga itong ama. Nabi na nga lang nitong si Annalyn na wag na siyang mag-alala sapagkat kakausapin niya ang kanyang tatay RJ tungkol sa nangyari. At dito nga ay nagulat si Annalyn sapagkat hindi naman daw tinawagan nitong si Zoe itong kanyang tatay. Paanong sinabi ni Zoe na ang kanyang dapat tawagan itong kanyang daddy RJ? Ibig sabihin lang nun ay nagsisinungaling nga lang itong si Zoe. Agad namang tinawagan nitong si RJ itong ang si Moira upang kamustahin nga itong si Zoe kung okay lang ba siya. Ngunit si Moira para hindi nga mahalata ay agad itong magsisinungaling. Sasabihin nito na wala namang nangyari kay Zoe. Nagkaroon lang umano sila ng misunderstanding pero sa ngayon okay na lang na daw silang mag-ina. Sinabi nito na mas maigi raw na itong si RJ ay mag-focus na lang sa paghahanap dito sa kanyang tatay na nawawala. Sa kabilang banda, pinapaalis na nga ni Moira itong si Zoe pagkatapos na nga itong gamitin nitong si Doc Carlos. Sinabi nito na huwag na muna magpapakita sa kanyang daddy RJ sapagkat siguradong magtataka ito kung bakit nagkaroon siya ng sugat at siguradong paghihinalaan nga silang mag-ina kung ano ang kanilang mga pinagagawa. Ngunit nag-aalala itong si Zoe. Sinabi niya rito sa kanyang ina, ipapano umano ang kanyang lolo. Sinabi ni Moira na nagsisinungaling dito habang kausap si Zoe na wala umanong mangyayari sa kanyang lolo sapagkat hinihilingan ni Zoe na huwag saktan ang kanyang lolo. Subalit kabaligtaran dahil may plano nga itong si Moira at si Blahadia na kapag umalis na nga itong si Zoe ay tuluyan na ngang kitlin ang buhay ng matanda. Hindi mapalagay si Zoe, nakaisip siya kaya naman bago umalis nga itong si Doc Carlos, kinuha niya ang gamit nitong si Doc Carlos. Sinabi niya na may pagagamitan umano siya. Dito nga ay iniwan niya ang isang injection kung saan kapag itinurok ito sa tao ay pansamantalang mawawalan ng malay ang taong tinurukan ng injection na yon. Magagamit yon ng kanyang lolo. Dito nga ay iniwan niya ito sa kanyang lolo upang magsilbing proteksyon sa kanya at tuluyang makataka sa kamay nga na Blahadia.